always remain true, it will always remain effective, it will always remain for us. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo isusangkit ang kagalingan. Muli pa sa gitna. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo isusangkit ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. At ang mga anak ng Diyos ay sumigaw ng ating tagumpay. Jesus! Magandang umaga po sa kanilang lahat. Again, it's a glorious, victorious Sunday for all of us. Tayo po ay
makikinig na muli ng salita ng Diyos bilang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Let's begin with our declaration. Isang po natin. Ready? Begin. I declare God's incredible blessings, abundant provisions, and divine health over my life. I will see an explosion of God's favor and goodness, a supernatural increase and promotion. I will experience in every aspect of my life the surpassing greatness of God's favor. I will enjoy a deeper level of spiritual relationship with my God as I constantly grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, my Lord and my Savior. I declare God's wisdom, guidance, direction, and protection in my daily life. I am full of God's grace and anointing of the Spirit to live according to His plan. I will obey God's call for my life and fulfill my God-given purpose and destiny. As I experience God's abundance and prosperity, I will remain faithful, devoted, and dedicated to Him in worship, prayer, and being a channel of His love to others. Amen. Let's continue on in our series. Magpapatuloy po tayo sa series ng message natin entitled Move On to Maturity. And at this time, pag-aralan po natin yung konsepto that we should stay committed to our God. At ang pag-aaralan po natin ay ang buhay ni Daniel at kasama ng kanyang tatlong kaibigan. Let's begin with Daniel chapter 1. Daniel chapter 1 verse 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Bilang katuparan sa hula ng Panginoon sa buhay at kaharian ng Juda, sila po ay kinugkog ng Babylonia. And this was the beginning of what was prophesied by Isaiah. Ito po ay hinula ng Panginoon sa pamamagitan ng Isaiah na magkakaroon po ng 70 years of captivity na kung saan ang Israel o ang Juda ay dadalhin sa Babylonia. At ito nga po ang umpisa ng kwento o kasaysayan ng Israel na sila'y kinugkog, nilusob, sinakop ng Babylonia at nawala sila sa kanilang bayan sa Jerusalem at dinala sila sa Babylonia. Sa ating buhay, ganun din po tayo. Sa ngayon, wala na po ang kaharian ng Babylonia. Pero meron po tayo Spirit of Babylon. Ano po yung spirito ng Babylon na kung saan ito'y naghahari pa rin maging sa kasalukuyang panahon. Ito po yung pagiging makumundo, worldliness, at kawalan ng pagkilala at pagtitiwala sa Diyos, pagtaas at pagluwalhati sa sarili. Ang Babylon po ay paglalarawan ng isang kaharian o kapangyarihan na kung saan walang pagkilalang anuman sa Panginoon. Ito po yung makamundong spirito na kumikilos maging sa mga tao sa sanlibutan at ngayon din ito'y unti-unting pumapasok, kinukugkog, nilulusob ang mga manampalataya sa loob ng iglesia. Pwede po kasi na tayo manampalataya pero tayo ay makamundo. Ang nagahari sa atin ay ang sarili pa rin natin. Maari po na kinikilala natin sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon. Pero sa totoo lang, sa uri ng pamumuhay natin ay maaaring sarili pa rin ang ating pinagtitiwalaan o sarili pa rin ang ating itinataas. Subalit, sa buhay po natin, kailangan pong maging matatag tayo. You need to stay committed to your God because there are a lot of things, situations, people, things, mga challenges sa buhay natin na mag-aalis sa atin sa ating katatagan, sa ating pagtatalaga sa Panginoon. Now, kailan po tayo nagtatalaga ng ating sarili sa Diyos? Hindi kapag may problema na. Bago pa dumating ang problema, tinatalaga na natin yung sarili natin. Pinagtitibay na natin ang sarili natin sa mga prinsipyo na salita ng Diyos. We stay true to the values of the Scripture. Pinaninindigan natin ang ating mga pinaniniwalaang mga prinsipyo sa pamumuhay,
sa kalusugan, sa kalakasang pisikal, maging sa ating relasyon sa kapwa, relasyon sa loob ng pamilya, lahat po ng prinsipyo na ating natutunan sa salita ng Diyos. Dapat po matatag tayong nagpapatuloy, matatag ang ating paninindigan sapagkat may espiritu ng Babylon na kumikilos sa mundong ito upang ilayo tayo, to take us away from our pure devotion, sa ating debosyon sa Panginoon, sa ating maganda at malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. In Daniel chapter 1 verse 3 and 4 na, then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. When we look at this, dapat po natin maintindihan na sa buhay pananampalataya natin, may 30 impluensya na naglalayo sa atin o 3 kapangyarihan na naglalayo sa atin sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, sa katatagan, sa pananampalataya. Una po ay yung laman, is the flesh. Ang alam natin na ang flesh ay yung pagkilos ng laman at pagkilos ng kasalanan sa pamagitan ng kahinaan ng ating mga laman. Another thing is the devil. Ang demonyo ay kumikilos sa atin upang tayo ilayo sa ating magandang relasyon sa Diyos. At pangatlo po, yung mundo is the flesh, the devil, and the world. Ang mundo po ang naglalayo rin sa atin sa isang matatag, matibay, at malalim na pakikipag-ugnay sa Panginoon. Ang diablo, pag kumilos po siya, sino po ang target niya? Yung pong mga mahina, mga nag-iisa, mga nalulungkot. Sila po ang target ng kaaway because ayon po sa Scripture, the enemy, the devil, prowls like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung sino po yung pwede niyang lapain. At ang target po niya ay yung mga mahina na lulupaypay sa pananampalataya. Pero ang mundo, kakaiba po. Kung ang diablo, ang target niya ay mga mahina, ang mundo, ang target niya na alisin sa magandang pakikipagrelasyon sa Diyos ay yung mga the best at yung mga mahusay, yung mga matatalino. Ito po ang kinuha ni Nebuchadnezzar upang sa halip na maglingkod sa kaharian ng Diyos, sila po ngayon ay maglilingkod sa kaharian ng Babylon. Verse 4, ang sabi po ron, young men without physical defect. Walang kapansanan, mga makikisig, handsome, showing aptitude, may malawak na kaalaman, madaling matuto, quick to understand, qualified, karapat-dapat na maglingkod sa palasyo ng hari. Kinukuha po ang mundo, kukunin ang mga mahusay, kukunin ang mga matatalino, kukunin ang mga magagaling upang ilayo sila sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Sa gayon, sila po ay pakikinabangan ng mundo, pero hindi sila magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. I think if we will not be so careful kung paano natin palalakihin ang ating mga anak, paano natin sila tuturuan ng magandang pagpapahalaga o values sa kanilang buhay, na unahin nila ang Panginoon, na kapag sila ay naglingkod sa Panginoon, ang Diyos ang magpapala sa kanila o sa kanilang buhay. Prioridad nila at number 1 sa buhay nila ang Panginoon. Kapag hindi po natin sila nasanay, lalaki sila, magiging mahusay sila. Sila po ay matututo sa maraming bagay, magiging matalino sapagkat sila po ay nasa pamilya ng mga pinagpala. Subalit, pagdating ng panahon, maaari na hindi po nila magagamit ang kanilang mga galing at kahusayan sa mga larangan na kanilang pinili. Sila po ay magiging kagamit-gamit, maaaring sa mundo, pero hindi
sa kaharian ng Diyos. Ito po ang nangyayari kapag nag-iba na po ang prioridad natin. Kapag hinanap natin ang tagumpay sa mundo, higit sa kaharian ng Diyos, sa pagtitiwala na kapag inuna natin ang Diyos, idaragdag niya sa atin ang lahat ng bagay. Kapag ang nauna na ay sarili nating ambisyon, sarili nating kagustuhan, doon po tayo nawiwindang. Natatangay tayo ng mundo, palayo sa kaharian ng Diyos. Ito po ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Lahat ng mahusay magagaling, kinuha niya at dinala niya sa Babylon. Ako'y naniniwala na kung tayo lamang din ay maninindigan sa pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon, at ito ay maililipat natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, magkakaroon po tayo ng magandang pangitain sa pagdating ng araw na mawala man tayo sa mundong ibabaw na ito. Alam natin na ang ating pamilya ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And I believe that's the greatest legacy na maiiwan po natin sa ating pamilya. Na sila, tayo'y lumakad sa Panginoon, sila rin ay lalakad. Susundan ang ating mga yapak na tayo ay nagtalaga ng ating buhay, naglingkod sa Panginoon, at pinagpala naman ng Panginoon. Daniel 1:4b and 5, he was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. So 3 taon po ang training nila. Ano po ang binabago ng mundo sa atin kapag ang buhay natin ay hindi nakatalaga sa Panginoon, hindi matibay ang ating paninindigan sa Panginoon? Hindi po tayo lalago sa buhay espiritual. Sa halip, unti-unti tayong tatangayin ng mundo patungo sa layunin nito, patungo sa ambisyon nito, na kung saan sa lahat ng mga naisin ng tao sa mundo, wala po sa kanilang puso ang Diyos. Walang puwang sa kanilang buhay ang Diyos. In other words, God is not a priority. Hindi po prioridad sa kanilang Diyos. Sapagkat kapag nalulung tayo sa anumang naisin o ambisyon sa mundo, mas mahalaga ang ating career kaysa sa paglilingkod sa Panginoon, kaysa sa pagsamba. Mas mahalaga ang lahat ng bagay na patungkol sa ating ambisyon kaysa sa pangitain ng Diyos para sa atin. Sa gayon, nagiging mabuhay po ang ating buhay. Di tayo lubos na nakatalaga sa Panginoon. Ang binabago po nila, kinugkog sila, dinala sa Babylonia. Ang binabago po sa kanila is the language and literature, mindset, yung kaisipan, babaguhin, upang makalimutan ng mga kabataan ito. Makalimutan nila kung ano ang mga itinuro sa kanila sa nakaraan, itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang at kanilang mga ninuno patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ang Israel po ay itinalaga ng Diyos na kanyang bayan. They were God's chosen generation. They had a royal priesthood. At ang purpose ng Panginoon kung bakit itinatag ang Israel ay upang sa pamamagitan nila ay maipahayag sa ibang bansa, sa buong mundo, na merong Diyos na si Yahweh, na kung saan siyang nagliligtas, siya lamang ang tunay at buhay na Diyos. Binabago po ang kaisipan. The minds are being corrupted. Ano pong sinabi ng Romans 12:2? That we should be renewed in our minds. We should not be conformed to the things and to the thinking, to the ways of this world, but we shall be transformed by the renewing of our mind, so that we will know the perfect will of God, that good, pleasing, and perfect will. Now, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Hindi lamang po isipan, kundi it's not just the mindset, but it's also the manner of lifestyle or the manner of living. Binabago po pagkain, lahat. Pananamit, babaguhin din. Kaisipan, babaguhin. Pagkain, babaguhin. Upang sa gayon, ang kanilang buong pagkatao
mawala sila sa kanilang paninindigan sa Panginoon, mawala sila sa kanilang pagtatalaga sa Panginoon, at ilipat sila na maitalaga nila ang kanilang sarili sa kaisipan at pamumuhay ng Babylonia. They were to be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. Sa halip na sila'y maglingkod sa hari ng mga hari, sila'y naglingkod sa hari ng Babylonia. Verse 6 and 7 now. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Binabago po ang kaisipan. Binabago ang uri ng pamumuhay, pagkain, lifestyle. At ngayon naman, binago rin ang kanilang mga pangalan upang sa gayon, anuman ang pinagmulan, anuman ang naging kahulugan ng kanilang pangalan sa kanilang buhay, nung sila'y isinilang sa mundong ito, hindi na po ito magiging bahagi ng kanilang pagkatao. See, there is a change, a deliberate, intentional way of changing their identity. Sapagkat importante po yung pangalan. Sa mga Hebreo, may kahulugan po ang pangalan. Abraham, father of many nations. Sarah, princess. Sa atin po, ang pangalan ay mahalaga. Lalo na kapag may karanasan sa Diyos na ikinabit sa iyong pangalan. Joshua, Yeshua, ibig sabihin Savior, Messiah. So sa atin po, importante ang pangalan, lalo na sa kanila. Kaya pinalitan ng kanilang mga pangalan. Kay Daniel, Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, kay Mishael, Meshach, at kay Azariah, Abednego. Change of identity. Now, let's go to the point now. Daniel 1:8 and 9. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Pansinin natin na sa sitwasyon ni Daniel at ang kanyang mga kasama, mga kaibigan, inalis sila sa Judah, inalis sila sa Jerusalem, dinala sa Babylonia. But God was always with them along the way. Nasa kanila ang pagkilos at presensya ng Diyos. Kaya lamang, dapat sila rin ay magpasya na sila ay magtatalaga ng kanilang sarili. In spite of the change of the thinking, in spite of the change of the lifestyle, in spite of the change of the names, marami pong pagbabago na ganap sa kanila. Dapat meron silang desisyon sa kanilang sarili na naman ang mangyari, di nila kakalimutan ang Diyos. Sila ay mananatiling nakatalaga sa Diyos. Ito po ang ginawa ni Daniel. First thing that we need to understand, commitment is personal. Hindi lang naman po si Daniel at ang tatlo niyang mga kaibigan ang dinala sa Babylonia. Marami po sila. Ang sabi po, maaring si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, ang sabi po nila mga 13 to 14 years old. Yung iba naman nagsasabi na 17 to 18. So, bata pa po sila. Pero makita natin, maging bata man si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan, sila po ay may matibay na paninindigan. At ito'y isang bagay na naging personal sa kanila. Maaring yung ibang mga dinalang mga Israelita sa Babylon, okay lang sa kanila sapagkat wala namang nakakakita, wala ang kanilang mga magulang, wala ang kanilang mga kaibigan. Sila'y nasa isang bagong lugar, bagong pangalan, bagong kaisipan, bagong pagkain. Wala namang problema kung sila po
ay sasang-ayon sa kaisipan at pamumuhay ng mga taga-Babylon. Subalit, isang personal na desisyon ang ginawa ni Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Daniel resolved. Siya po'y nagpasya sa kanyang puso. He resolved it in his heart. He decided in his heart not to defile himself with the royal food and wine. Ano po ang issue dito po sa pagkain? Sapagkat ito'y pagkain ng hari. Maaaring mas masarap ito sa kanilang kinakain. Pero ano po ang issue dito? Bakit ayaw ni Daniel? Bakit nagpasya siya na hindi siya kakain ng pagkain ibinibigay sa kanila? As a background, yung po mga pagkain ng hari, ito po'y pagkain at inumin na inaalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Bago kainin at ilagay sa hapag ang hari, ito po'y inaalay muna bilang pagsamba. Ang ibig lamang sabihin, kung si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay kakain ito, ay para na rin nilang sinasabi na kami ay sumasamba rin sa Diyos-Diyosan o sa maraming mga Diyos-Diyosan pa ng Babylonia. But Daniel resolved it in his heart not to defile himself, na siya ay marumihan o maapektuhan ang kanyang relasyon sa Panginoon, maapektuhan ang kanyang pagsamba sa Panginoon. Commitment is a personal decision. You have to make a decision. Whether ikaw na lang ay mag-isa, wala ka ng kasama. Ang iba, they compromise with the world, at ikaw na lang natitira. You are in the minority. Be committed to God. Stay committed to your God. Kahit tayo na lamang mag-isa. Although, may challenge po yun, at medyo mahirap sa kapag mawawalan ka ng kasama. Maaaring iiwanan ka ng mga kaibigan mo. Pero manindigan ka, sapagkat yun po ay pagpapatunay sa sarili mo na higit sa sino pa man, higit na sa ano pa mang layaw, sa ano pa mang bigay o kaloob ng mundo, alay ng mundo sa atin, alam natin na sa puso natin, mas mahalaga pa rin ang Diyos, prioridad natin ang Diyos, at wala tayong ibang sasambahin, kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Daniel resolved not to defile himself. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God, the moment you make the decision, you are never alone. Maaring wala kang kaibigan, maaring sa nakikita mo, ikaw lang ang naninindigan at nagtatalaga ng iyong sarili sa Panginoon. You are never alone. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen. Now God had caused the official to show favor and compassion to David. Kumilos po ang Panginoon. 1 Timothy, I remember 1 Timothy 4:12. Ito po yung advice ni Apostle Paul kay Timothy. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, faith, and in purity. In the world, tayo po ay inatasan ng Panginoon na maging modelo. Mag-set tayo ng example. Of course, we set an example first for the believers upang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon na ito'y nakikita sa pananalita, sa ating gawi, sa pag-ibig, sa panampalataya, at sa ating kadalisayan ng ating pamumuhay. Tayo po ay may impluensya sa mga tao sa paligid natin. Huwag mong sabihin na ikaw ay nag-iisa at wala namang bunga ito at wala namang epekto ito sa kabuuan. Kahit tayo po ay nag-iisa, kapag kasama mo ang Diyos, you are now in the majority. In the first place, ang pagtatalaga po natin ng ating sarili sa Panginoon, it's a personal decision. Nung ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, ito isang personal decision na ginawa mo. Kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
At hindi mo na hinintay ang mga kaibigan mo, hindi mo hinintay ang pamilya mo na sila ay magtalaga ng buhay. Kanya-kanya po tayo. Personal na desisyon ito na ginagawa natin sa pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. And the moment you make that personal decision, you're on your way to move on to maturity. Why? Because God will work in you. Tulad din ang ginawa ng Panginoon kay Daniel at ang kanyang mga kaibigan. O kahit wala ang kaibigan ni Daniel, sinabi po rito, but Daniel resolved in his heart not to defile himself. Nanindigan siya sa pagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon Diyos, na hindi siya gagawa ng anumang bagay na maaring makasira o makaapekto sa kanyang relasyon sa Panginoon. Amen? Number 2 now. Daniel chapter 1, verse 15 and 16. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink, and gave them vegetables instead. Ano po ang lesson na ating mapag-aaralan dito? Commitment is beneficial. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished. In-honor po ng Panginoon ang desire ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan na hindi sila kakain ng pagkain ng hari. Or in other words, hindi sila magiging kabahagi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Makita natin, kahanga-hanga ang ginawa ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan sapagkat malaya po silang gawin kung anong gusto. Kung ano ang naisin ng kanilang puso, malaya nilang gawin ito. At maaring yung mga kasama niyang iba na higit na mas marami sa kanila, maaring sila ay nakikibahagi na sa pagkain ng hari. Subalit makita po natin dito, may pagtitiwala si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Sa halip na kumain sila ng pagkain ng hari, ay nag-request po sila na ang kainin nila ay mga vegetables na lamang. But then, God was with them. Kumilos po ang Diyos, and they look healthier and better nourished. Sometimes, maaaring isipin natin, ano bang problema dyan? Yan ay pagkain lamang. Kung ang pagkain po ay makakaapekto sa ating paglago, pagtitiwala sa Panginoon, lalo na ito'y may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit ang pagkain, dapat pong iwasan natin. Lalo na kapag ito'y isang bagay na may kaugnayan sa spiritual na gawain. Na sa atin, mas mabuti ng manindigan kung ano ang tama, maging matapat tayo sa ating kumbiksyon na kung sa iyong pananaw, ito ay labag sa iyong panampalataya, labag sa iyong paniniwala, ito'y makakatalisod sa buhay ng iba, mas mabuti nang huwag kumain. But then when they honored the Lord, God has blessed them. They look healthier and better nourished. When you commit yourself to the Lord, there is blessing, there is benefit. Not just for you, but blessing and benefit for those people around you. 1 Samuel 2:30. Sabi po rito, those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Ano po yung word na honor? Pagbibigay, pahalaga, pagluluwalhati, o paggalang. Those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Despise naman, pagmamaliit o paghamak, pag-aalipusta. Let me just explain. Sa punto po na hindi natin bigyan ng tamang pagpapahalaga kung sino ang Diyos, sa punto na merong mas prioridad, mahalaga, mas dakila sa ating buhay
kaysa kadakilaan, kahalagahan, prioridad ng Diyos, we are despising Him. Hindi natin siya binibigyan ng tamang pagpapahalaga. Minamaliit natin ang Diyos. Para na rin natin siyang hinahamak. But those who honor the Lord, He will honor. Bibigay natin siya, kung siya ay Panginoon ng ating buhay, ibigay natin sa Kanya ang tamang pagkilala bilang Panginoon. Siya ang Panginoon, tayo ang Kanyang mga lingkod. Siya ang ating Ama, tayo ay Kanyang anak. Tayo po ang nagpapasakop sa Kanya. Hindi siya ang nagpapasakop sa atin. Halimbawa po sa panalangin. Sa panalangin, tayo po ang dumudulog sa Kanya at sinasaliksik natin ang Kanyang kalooban. Hindi po tayo nananalangin na pagkatapos nating ihayag ang gusto natin ay humihingi na lamang tayo ng approval sa Panginoon. Hindi po tunay na paggalang sa Panginoon yon. Pahalagahan natin siya sa lahat ng ating mga pagpapasya sa bawat araw. Bigyan natin siya ng prioridad sa ating buhay. So, ibig sabihin pala, sa punto na sa ating mga pagdesisyon, mga gawain sa araw-araw, nakakalimutan natin ang Panginoon, then it simply means na hindi po natin siya iginagalang talaga. Ang sabi po ng Panginoon sa Kanyang salita, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. Pwede po yun, na iginagalang natin siya sa ating bibig, pero sa puso natin, kung paano tayo mamuhay, hindi natin siya pinahalagahan. We say we love the Word, but sometimes we do not have the heart for the Word. Sometimes we say we love worship, but we do not have the heart for worship. Lalo na sa panahong ito po'y hamon sa atin. Kumusta po ang pagsamba natin? Kumusta ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Lahat tayo, learning tayo. But you see, when is the time that you stay committed to your God? In good times, of course, but more so in times of crisis. Lalo tayong maging matatag. If you honor God in good times, you will learn to honor Him even in bad times. If you honor God in plenty, you will begin to learn to honor Him even in lack. And being in lack will not, hindi po ito tatagal. Sapagkat if you honor God, God will honor you. If you seek first His kingdom and His righteousness, then all these things will be added unto you. Ito po yung palagi nating sinasabi, na tunay na sa buhay natin, hinihingi ng Diyos na tumugon tayo sa mataas na pagpapahalaga at paggalang sa Kanya bilang ating Panginoon at ang pagligtas. Hindi po niya ito aasahan sa mga nasa mundo, sa mga taong walang pananampalataya. Ito po ay aasahan ng Diyos sa atin dahil sinabi natin na tayo'y nananampalataya at kumikilala kay Jesus. Sa mga kumikilala kay Jesus, dapat lang, di po ba, na tayo ay may paggalang, pagpapahalagang, pagbibigay prioridad, pagsusumakit na unahin siya sa ating buhay. At sa bahagi naman niya, idaragdag niya sa atin ang lahat ng bagay. God is committed to bless those who respect and honor Him. Daniel 1:17. To these 4 young men, Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Alam natin ang kwento ni Daniel. Siya po ay naglingkod sa halos 4 na hari, at siya po ay mahusay na propeta ng Diyos. Mahusay siya to interpret dreams and visions. And because of that, itinaas ng Diyos si Daniel. Itinaas ng Diyos si Daniel sa isang posisyon that he can influence other people for the Lord. But habang itinataas siya ng Panginoon, lalo naman niyang itinataas din ang Diyos sa kanyang buhay. See, if you honor Him, God will honor you. God is committed to bless those who respect and honor Him. Hindi po sayang ang pagpapahalaga natin sa Panginoon. Hindi po sayang
ang anumang pagbibigay prioridad natin sa Panginoon, sapagkat ito ay may bunga. Hindi lang ito magbubunga ng pagpapala, kundi lalong titibay ang ating panampalataya. Then you grow mature. Habang nagiging committed tayo sa Kanya, habang itinatalaga natin ang ating sarili sa Kanya, lalo naman tayong lumalago. At habang lumalago tayo, ibig sabihin lamang, nararapat lamang o tayo nagiging karapat-dapat na itaas ang ating buhay. You see, progress in life, success in life without maturity is nothing. It will destroy you. Success without maturity, success will destroy you. But success should be the result of our growing relationship with God. Success and prosperity should be the fruit of how we honor God sa buhay po ng bawat isa sa atin. A mature person, whether ano man ang dinadaanan niya, makipot man, malawak, mahirap man o madali, magpapatuloy po siya. Sapagkat yung pong mature person, meron siyang pagtatalaga sa sarili niya na tapusin ang landasin na kanyang nilalakaran. Kapag wala pong katatagan, walang maturity, walang kalaliman sa kanyang relasyon sa Diyos, mahirapan po siyang magtalaga ng kanyang sarili sa Panginoon. So one of the things that you need to understand, we need to understand, when it comes to maturity, moving on to maturity, kailangan po meron tayong pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Number 3 na, Daniel 3:12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. They neither serve your God, nor worship the image of gold you have set up. In Daniel chapter 3, gumawa po si Nebuchadnezzar ng isang malaking ribultong ginto. At kanyang pinag-utos sa kanyang kaharian, sa lahat ng kanyang nasasakupan, na kapag tumugtog na ang mga instrumento ng pagsampa, tulad ng trumpeta, ng alpa, lahat po ng mga pagtumugtog na po ang mga instrumentong ito. Lahat ay yuyukod, lahat ay sasamba doon po sa golden statue, doon sa ribultong ginto na ginawa para kay Nebuchadnezzar. However, alam po natin na walang maipupula ang mga kasama ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan patungkol sa kanilang paglilingkod sa kaharian ng Babylonia. Sila po'y mahusay, sila po'y magagaling. At alam din ng mga kalaban po nila na ang isang bagay na sila'y naninindigan ay sa kanilang relasyon sa Diyos, sa kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya't gumawa po ng hakbang ang mga tao sa paligid nila na maaaring sila'y naiinggit o maaaring sila'y insecure sa kanilang buhay sapagkat nakikita nila na si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan lalong umaangat, lalong pinagpapala ng Diyos ang mga buhay. Ang hinamon sa kanila ay ang kanilang relasyon sa Panginoon. And therefore, nung itinayo po yung ribultong ginto ni Nebuchadnezzar at tumugtog ang flauta, ang alpa, at lahat po ng panugtog, ano po nangyari? Si Daniel, kasama na si Shadrach, si Meshach, Abednego, kahit na bago po ang kanilang pangalan, hindi na bago ang pagsamba nila sa Panginoon. Amen. Hindi nagmaliw ang kanilang pagkilala sa Diyos na iisa siya ang tanging Diyos na dapat paglingkuran at sambahin. At anuman ang mangyari, di magmamaliw ang kanilang debosyon sa Panginoon. So, nung nakita po ng mga tao sa paligid nila na itong tatlong ito, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, ay hindi sumamba sa Diyosan sa ribultong ginto ni Nebuchadnezzar. Lumapit sila sa Haring Nebuchadnezzar at sinabi nga po, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Which simply means, dahil hindi sila sumasamba,
dapat silang parusahan. At ang parusa, sila po ay itatapon sa lumalagablab na pugon na doon sila'y susunugin. Po, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Perhaps doon sa mga tao sa paligid, it was something negative. But it was a testimony of Shadrach, Meshach, and Abednego na anuman ang mangyari, hindi magmamaliw ang kanilang puso sa Panginoon. Nakatalaga ang kanilang sarili, matibay na pagtatalaga. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosang ginawa sa ribultong ginto na ginawa ng Babylonia, na ito lahat ay sasamba. Pero sila'y nanindigan sa Panginoon. Commitment is costly. I'd like to warn you, when you stay committed to God, people will not like you. Your friends may not like you. Even your family may persecute you. Pagbukang bibig mo ang Panginoon, ikaw ay matapat sa Kanya, mayroon pong mga tao sa paligid natin. At umpisa na po, o maging sa ating pamilya, tayo po ay uusigin nila. But then, check your heart. Na kanino po ba ang pagtatalaga natin? Nasa mga kaibigan, nasa pamilya, o nasa Panginoon? Sino nga po ba ang Panginoon ng buhay natin? Si Jesus ba ang Panginoon? Asawa ba? Kaibigan ba? Mga magulang ba? Sinasabi po ng Panginoon na dapat mahalin natin sila. Love and honor your parents. But then, higit po ang level ng Panginoon sa ating mga magulang. The highest loyalty and commitment na hinihingi po ng Panginoon ay sa Panginoon, hindi po sa magulang natin. But you see, as we love God, God will give us love also and respect toward our parents. Lalo natin silang mamahalin at lalo natin silang gagalang. Pero unahin mo ang paggalang mo sa Panginoon. Daniel 3:17 and 18 now, if we are thrown into the blazing furnace. So hinamon po ni Nebuchadnezzar na nung tiningnan niya ang tatlong ito, na nung tumugtog na ang mga instrumento, totoo nga, hindi sila lumuhod, hindi sila sumamba sa ribultong ginto ni Nebuchadnezzar. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, kung magkagayon, tandaan nyo, ang parusa dito sa mga hindi sumasamba, sila'y itatapon sa lumalagablab na apoy sa pugon. At dahil dito, yun ang magiging kamatayan nyo. At hindi sila pipigilan ninuman. Ang sabi po rito ng sagot ni Shadrach, Meshach, at Abednego, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Matindi po ang paninindigan nila. The God whom we serve is able to save us. And to us, we understand, God is not just able, He is willing. God has given, will show us His ability, His power, and His willingness as well. God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power. But even if He doesn't, we want to make it clear to you that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Committed na po sila. Even before the situation. Even before the express knowledge of the express punishment. Yung pagpaparusa na gagawin sa mga hindi sumasamba. Alam na po nila yon. Kaya lamang, nakatalaga po ang kanilang puso. Hindi kanino man. Dahil ang kanilang puso ay nakatalaga sa Panginoon, nagkaroon na sila ng desisyon sa kanilang buhay na kailanman hindi sila sasamba. Sapagkat ang Diyos nila ay kayan silang iligtas. The God whom we serve will save us. At kung hindi man, sakasakali man lang na hindi man, we will never serve your gods or worship the gold statue. Maaring sa buhay nila, alam nila, maaring mamatay kami, maaring kunin mo ang buhay namin, pero matapat pa rin ang aming Diyos. At alam natin,
ang naging kwento nito na nung sila'y itapon sa pugon, hindi po nasunog ang kanilang mga balat, hindi nag-amoy sunog ang kanilang buhok. Sila po ay iniligtas ng Diyos. Sila po ay sinamahan ng Diyos sa loob ng pugon. Kaya nung tiningnan sila ni Nebuchadnezzar, ang sabi niya, di ba 3 lang? Ba't 4 ang nasa loob ng pugon? And according to to scholars, yung pong pang-4 na yun, ay ang Panginoong Jesus. Don't be afraid of the cost. Don't be afraid of the consequence. God will be with you. But sometimes, kailangan po para maranasan natin ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan natin maitapon sa pugon. We need to go through or enter the fiery furnace upang sa gayon patunayan ng Diyos na kaya niyang iligtas tayo. Sa ating buhay, bago pa man meron mang consequences o maaaring alam natin tayo'y uusigin, alam natin tayo'y maaaring magdusa, pero manindigan tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay kaya tayong iligtas. Ang Diyos na sinasamba natin ay kaya tayong samahan sa anumang sitwasyon sa ating buhay at kaya tayong dalhin sa pagtatagumpay. 2 Chronicles 16:9, and I close with this. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen, to show Himself strong in behalf of those whose hearts are fully committed to Him. Loyal, completely His, faithful, perfect, mature toward Him. Alam niyo po ba, dito sa talatang ito, may kaaliwan tayo. Nang hinahanap ng Diyos, tinitingnan niya. His eyes range through the whole earth. His eyes move to and fro. Ang sabi po, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen. Siya po ang nagbibigay ng kalakasan to show Himself strong in behalf of those whose hearts are fully committed. All that God desires and all that God wants to see sa buhay po ng bawat isa atin is a heart that is committed to Him. And that is something we can do. Ito po isang bagay na kayang-kaya natin gawin. But you need to make this decision. God will strengthen you. God will carry you through. God will let you pass over anuman ang sitwasyon sa ating buhay. But the thing that God cannot do in you and for me and for you is to be committed. That's your response. Ito po yung responsibility natin. Italaga natin, itanim natin, magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon upang anuman ang mga pagsubok sa ating buhay, anuman ang mga hamon, di tayo matitinag. What are the things we need to do to stay committed to your God? Number 1, commitment is personal. Have a personal decision in your heart. Whether you're with me or not with me. Whether the people around me are no more, ako po'y magpapatuloy. Decision ko yun. Kung sino man sa mahal natin sa buhay ay magpapasyang tumalikod, ano ang pasya mo? Kung ang mga kaibigan mo'y iwanan ka, ano ang pasya mo? Susundin mo ba ang kagustuhan ng mga kaibigan mo? O susundin mo ang kalooban ng Panginoon? Number 2, commitment is beneficial. It will result to blessing. It's a win-win situation. Kapag tayo po ay nagtalaga ng ating sarili sa Panginoon, kasama po natin ang Panginoon. Ang Diyos ang siyang magpapala sa atin. If you honor Him, He will honor you. If you seek Him first, He will add all other things to you. Amen? Commitment is costly. Hindi sa lahat ng panahon, madali ang manindigan sa Panginoon. Maaaring ikaw ay tuyain, maaaring kay luguhin, maaaring ikaw ay kung anumang masamang gawin sa iyo, hiyain, tuyain, o ikaw ay insultuhin. Handa ka ba na kung ikaw ay naninindigan sa Panginoon, anuman ang maaring pagsubok o hilahil na iyong
maranasan, magpapatuloy ka pa rin. It will cost you something. Those who live, at sabi po sa Timothy, those who live godly lives shall be persecuted. But you see, our way to victory is not our responsibility. Ang responsibility po natin ay hindi yung tagumpay. Ang tagumpay po galing kay Jesus. Ibinigay na sa atin ng Panginoong Jesus. Ang responsibilidad natin, manatili tayong tapat. Manatili tayong nakatalaga sa ating buhay sa Panginoon. Sa gayon, kikilos siya sa atin. Ihahayag niya ang kanyang kalakasan sa atin. Ihahayag niya ang kanyang pagpapala sa atin. Ihahayag niya ang kanyang biyaya sa atin. Upang ipakita sa atin, ipadama sa atin, ipaunawa sa atin na siya ay sapat at siya ay karapat. Dapat na sambahin, purihin sa ating buhay. At wala ng ibang Diyos na dapat kilalanin sa ating buhay, kundi ang Panginoong Hesus lang. And everybody said, Amen. Let's continue on in our declaration now. Everybody read together. I receive and believe God's word, so I declare, I am healed, I am restored, I am whole, I am strong in the Lord every day and in every way. Today, I stand strong in the Lord and in the power of His might, for He is my refuge and strength in times of trouble. Today, I receive God's perfect peace to guard my heart from any fear or worry, and I choose to rest and trust in the Lord Jesus. Today, I pray for wisdom, guidance, direction, and protection to our government leaders and agencies in solving this health crisis. Today, I plead the blood of Jesus to cover, shield, and protect me and my loved ones from this evil virus. Today, I choose to wait, hope, and put my trust in the Lord, so He will energize and refresh me with His strength, both physically and spiritually. Today, I release God's grace, peace, and blessing to the church and to our nation. We shall overcome, we shall prevail. In Jesus' name, everybody said, Amen and Amen. I'd like to encourage you continually. Ito po yung isang bagay na dapat may pagtatalaga tayo. Na naman ang sitwasyon, nakatalaga ang ating puso, nakatalaga ang ating sarili, na tayo ay magiging matapat sa Panginoon, ano man ang mangyari. Let's all be faithful continually in our giving of our tithes and offering. Pa-flash po sa inyong screen kung paano tayo maaaring magkaloob sa Panginoon. Or you can just simply call, contact, text Sister Maris and to coordinate kung paano tayo makapagbibigay ng ating offering. As you give your offering, right now, I'd like you to lift up your hands. Father, in Jesus' name, salamat sa iyong kaloob na ibinibigay namin sa iyo bilang bahagi ng aming pagpapahalaga, pag-aalang sa iyong kabutihan, pagkilala ng lahat ng bagay na aming tinatamasa ay galing sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyong kalwalhatian, sa pamagitan ng mga kaloob na ito ng iyong mga anak. Sa pangalan lamang ni Jesus, ito po aming sama at dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Again, I challenge you, continue to move on to maturity. Let's not relax. Huwag po kayo magre-relax. Huwag pong bababa ang antas ng ating enthusiasm sa Panginoon, sa ating kasiglahan sa Panginoon. Continue on in your daily devotion. Continue on in your family care group. Ipagpatuloy po natin yun. And I'd like to appreciate you for your involvement. Kapag kayo po ay nagpapadala ng iyong mga family picture, group picture, I appreciate that. Napakaganda po sapagkat hindi po tayo nakikita, pero sa pamagitan ng mga pictures na ipinopost nyo sa ating hashtag JCHGMFam, nagkakakita rin tayo at naliligayahan ang puso ko kapag nakita kayo, hindi man personal,
ay maging sa mga pictures na lamang. But soon enough, magkikita-kita na rin tayo. Amen? I'd like you to stand up now and lift up your hands. Okay? Then you commit yourself, okay? Stand up, lift up your hands, and shout your victory, Jesus! And shout your praise, hallelujah! Now let's come to a close and release the blessing. I'd like to release the blessing of God to you. In Jesus' name, I release your grace, your favor. I release your provision to your people. I release your healing to those who may be sick. I release, Lord, all the good things that you have prepared for us this week, na ikaw po ang siyang patuloy na magpapahayag na iyong sarili sa amin. Lord, we decide today, we will honor you. We will be committed to you no matter what happens. Ikaw ang unahin namin, ikaw ang mahalaga sa amin, ikaw ang prioridad namin sa aming buhay. That as we seek first your kingdom, all other things shall be added unto us this week. Lord, sa iyo po ang kapurihan, sa iyong kalwalatian, sa pangalan ni Jesus, tatay magsabi ng Amen. Amen. Well, have a happy Sunday today and enjoy your time together with your family. You are blessed. May pangangailangan sa buhay ko. Ako'y mananatili sa iyo. Salita mo, Diyos na nagbibigay katiyakan, na hindi mo ko pababayaan. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa akin. Ako'y hindi niya iiwan, di pababayaan. Hindi ako matatakot, di manulupaybay, pagkat ikaw ang aking gabay.